Nanindigan din si Executive Secretary Lucas Bersamin na walang kinalaman ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa alegasyon na may blankong bahagi ang 2025 General Appropriations Act. Git pa ng kalihim, dapat ang nagbato ng naturang alegasyon ang magpatunay kung totoo nga ba ito. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita, live. Yes, Angelique, sa kagustuhan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maayos na maipatupad ang pambansang budget ngayong taon, isang forum ang isinagawa na dinaluhan ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Isinagawa ngayong araw ang 2025 Budget Execution Workshop na naglalayong maging plataporma ng mga ahensya upang mapag-usapan ang tamang paggamit ng kani-kanilang pondo. At para matiyak, Angelique, na nakatuon ang bawat proyekto at programa ng mga ahensya ng gobyerno sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero hindi naman naiwasang maitanong ang issue sa mga umano'y blankong parte ng budget na ibinabato sa Pangulo. Pero giit na Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na kinabang dito ang Executive Department, lalo na ang Presidente. Hindi ko mapipigilan si Congressman Ongab at saka yung mga similarly minded people who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is hindi kami ang mananagot dyan kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa Presidente. Hindi yung blank check. Hindi rin nila pipigilan, Angelique, sakaling may mga individual ang ku-question sa approved 2025 national budget. Pero may paglilinaw dito si Executive Secretary Bersamin. The Supreme Court will never stop the budget from being implemented. All right? I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the Supreme Court has nullified the present budget. But that is yet to be in the end of the year or maybe when this resolution of these challenges will have been delivered. Bilang dating punong mahistrado ng Supreme Court, naniniwala si Bersamin na hindi pipigilan ng kataas-taasang hukuman ang implementasyon ng 2025 national budget. But right now, the government must continue to function. There is a duly approved budget subject to all those that were vetoed, the items. As we have been clearly telling, the effect of the veto is only to reduce the deficit. No? Because that is all that the veto has as a consequence. The realignments will happen only later on in the spending process. Iginiit naman ng DBM na bagaman may mga natapya sa budget ng marami sa mga government agency, tiniyak nila na gagawan nila ito ng paraan para hindi maantala ang serbisyo para sa mga Pilipino. Angelique, sa Lunes ay gaganapin naman ang Budget Call 2026 workshop na dadaluhan din ng mga cabinet secretary para mapag-usapan at mabalangkas na kung paano bubuuin yung 2026 national budget. At yan na muna ang latest. Balik sa'yo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente.